Nung pumunta dito noong 2006, wala akong work. Nakitira lang ako sa brad ko. Oo, tumawag lang sa brad ko. Kasi siyempre, wala naman akong pera. Sabi ko, Brad, pwede ba ako makitira sa'yo ng habang gusto ko kasi mag-work dyan? Makikitira ako sa'yo. Sabi niya, meron akong couch. Nag-rent lang ng room. Okay ka ba sa couch? Sabi ko, okay ako dyan. Tapos yun, sabi niya, gano'n mo katagal gustong manirahan sa akin kasi I have to inform my real estate agent, property agent. Kasi di ba may tenancy agreement. Sabi ko, 2 linggo lang, may trabaho na ako. Akala niya, mayabang ako. Hindi niya alam. Kaya ako sinabi, kasi pang 2 linggo lang yung pera. Yung baon ko. Tapos sa awa ng Diyos, 2 buwan na wala pa akong trabaho. Umuwi ako. Pinauwi ako ng Singapore government. Tapos anyway, bumalik ako after 3 months, nakakuha ako ng work. Yung work ko na yun, I'm very grateful. Hindi siya related sa ChemEng. Chemical engineering course ko. Sales siya. Pero grateful ako doon. Kasi kahit ano pang sabihin ng iba na, siyempre, low salary, very stressful, yun ang nabigay sa akin opportunity para makapag-work dito and magkaroon ng PR. Sabi ng boss ko dati, magtatrabaho ka, i-relocate kita sa Europe, sa Berlin. Siyempre that time, gusto ko yun, parang exciting yun, di ba? So nag-work ako ng 3 months sa Berlin, 3 months sa London. Tapos pagbalik ko, yun na, alam ko na hindi na ako good performer sa work. Kasi ang sales, siyempre, may mga quota, may mga targets, hindi ko na-hit. So admittedly, sabi ko, parang panahon na yata na maghanap ng ibang livelihood. O sige, 9 years na ako nag-work sa corporate. Subukan ko, pero wala pa din akong capital nun. Ang ginawa ko, nag-loan lang ako. Nag-loan lang ako sa, kung nagkakamali, 4 na bangko. Seryoso? Oo, kasi, Ganun kalakas yung loob. oo, kasi all out, all in, ang tawag doon all in. Kasi, ang nangyayari dyan, pag isang bangko lang kulang. Tapos sabi ko, eto na, mag-resign ako. Wala akong work. Wala akong work. Dito kami nagsimula. This is your first time. Nagtayo, outdoor lang kami talaga. Nagtayo lang ako ng mga tents, IKEA. Basta mga basic tents lang. Tapos, nakita mo dito, 3 tent. Tapos 24 lang yung upuan namin. As in dito talaga. Diyan lang. Tapos, siyempre, ito lang ma-afford namin eh. Wala naman kaming malaking capital. Hindi namin ma-afford yung mga shopping mall, yung mga prime location. So, nung first 2 years namin, extremely challenging. Kasi nga, dadayuhin mo pa eh. And etong Don Lechon, bata ka pa kasi, pero ano to, based to sa isang movie na The Godfather. Starred by Al Pacino, is the greatest movie of all time. For most people, they consider it the greatest movie of all time. So, yung logo na yan, si Don Vito Corleone yan. Kasi ang Don, di ba, it signifies somebody na respected, high position. Ganon din yun pag may lechon ka. Na, just remember the last time na may lechon sa handaan, parang level up agad. Diba? Kaya sabi lang, uy, nagpa-lechon si Mayo. Diba? Wala nang sasabi nagpapansit si Mayo o nagpa-adobo si Mayo. So, yun yung gusto natin i-share. So, siguro isa sa mga bagay na nagpatuloy sa akin na, sige, tuloy-tuloy na natin to. Nandito na rin lang tayo, gawin na rin lang natin. Madami yung regret na sa tingin ko na isang bagay. Nung nag-work na ako, naging komportable. Comfort zone. Napunta ka sa comfort zone mo. Kasi, sa tingin ko, mas maganda kung mas maaga akong nag-decide mag-business. Pero sa totoo, ang katotohanan, kasi marami akong restrictions. Diba? Wala naman akong capital. So, lagi, ang naiisip ko nung araw, lagi yung mga reasons kung bakit hindi ko sisimulan. Tapos, siguro yun, kasi ang business kasi, bukod sa product, sa brand, timing din yan eh. So, yun yung unang regret ko na naging komportable. Tapos pag naging komportable ka, hindi mo na itutuloy yung mga gusto mong plano. Talagang tough. Diba? Di ba, pinagdaanan mo na, di ba, nagdaanan mo nagsimula ka, may pandemya, lahat ng, tapos nasa Singapore ka pa. So what kept me going, meron kang dream eh. Diba? Nag-set ka ng dream, may goals ka sa buhay, hindi lang naman para sa sarili ko yan, para sa pamilya mo. So every time na challenging, every time na
ang hirap na pag di mo na kaya, babalik ka lang, number one, sa why. Naniniwala ako na pag-establish yung why part ng business mo, malalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na darating. Bakit mo ba ito So ginagawa what's in the your first biggest place? why, sir? My biggest why. So, why did I open Don Lechon? Una, gusto natin na to have Don Lechon as a restaurant where family and friends can have this lechon gastronomic experience that can, not only for Filipinos, but also for Singaporeans and foreigners alike. You want to share the experience. And yung byproduct nun, na yung success na makukuha mo doon, makaramdaman ng pamilya mo. And siyempre, sa bawat staff namin, siyempre, livelihood namin to lahat eh. Diba? Consolidated effort namin to. Hindi ka naman pwedeng mag-quit. Pag nag-quit ka, paano na pamilya mo? Paano na yung pamilya ng bawat staff mo? Diba? Paano na yung mga Pilipinong nag-OFW dito sa Singapore tapos gusto ng lechon? Paano natin ipopromote yung Filipino cuisine? Kung titignan mo yung Filipino cuisine, ano bang pinaka-special dyan? Arguably, lechon, di ba? Ano yung, pag nakita mo kasi, lagi kong nababanggit na minsan underappreciated yung Filipino cuisine compared sa Japanese, Korean, or Thai. Pero, ito na yung panahon at ito yung dish na pwede natin pagmalaki na ma-recognize tayo na masasabi ng maraming tao na iba-ibang lahi, uy, masarap yung Pilipinong lechon. O pag naisip ng lechon, Pilipino yan. Di ba? Although may lechon sa ibang bansa. Pero pag naisip nila, hindi, mas masarap yung Pilipinong lechon. Stepping stone yan. Ako, ang mindset ko, grateful mindset palagi. So, step by step, walang shortcut. Di ba? Kung anong meron mo, pasalamat ka. Di ba? Hindi mo isipin yung wala mo kasi magiging reklamador. You will tend to complain pag ang focus. So ako admittedly, may panahon na ang naging focus ko, yung wala ako. Kaya hindi ako nakapag-business agad. Inisip ko na wala akong capital. Inisip ko na hindi naman ako marunong. I had a failed business back in the Philippines. Pero dumating sa point na, sige, ano na tayo? Big risk to. All out to. Imagine mo, nag-resign ako sa work so wala akong permanent source of income. Imagine mo na konti lang siyempre kami kasi hindi ko naman kaya mag-hire ng madami. So, nag-work kami ng 12 to 14 hours a day. Ang kagandaan na, nag-lose ako ng work. Wow! So, nakakapagod talaga. Diba? So, pag willing ka na mag-undergo ng process na yon, kasi may process eh. Diba? Hindi. Kasi pag willing ka mag-undergo embrace mo yung fact na, okay, sige, pag-business ako, alam kong mahirap to, pero gagawin ko pa din. So, you will learn it the hard way. Diba? May araw na konti ang benta, lahat ng klase ng problema, mararanasan mo. Pero pag in-embrace mo, okay, darating ang panahon na ma-overcome mo. It's a learning process. So, lagi kong sinasabi na ang mindset ko palagi that time, a work in progress. Ibig sabihin, may inisip akong plano na nagsimula yung business namin, kami ng dati kong business partner, karamihan doon nag-fail. So, we just kept on adjusting. Pero it went to a point na hindi na kaya talaga, dapat mag-close, nagkaroon ng important decision na ituloy ko yung business. And nagpapasalamat ako sa magiging asawa ko na talagang sinaga niyang tulungan ako. Diba? Mga brands ko, lahat ng mga kaibigan ko, mga staff namin, nagtulungan kami overtime. So, long process to. Hindi siya naging madali. And nagpapasalamat ako dahil yung team namin dito. So, very close yung team namin dito. We're very progressive. It shows. Pagdating mo nga parang... very progressive. Tapos ano kami dito? Relax lang. Wala kami dito mga... Akala ko yung nga wala. Siguro, papagalitan mo pag dumating dito. Pagdating nyo, parang walang micro. So, yun ang very grateful ako. Kasi naniniwala ako na diba, yung mga ibang businesses sila, customers first, employees first. Focus ka ng customer. Kasi sabi nga sa mga nababasa ko lang naman din na pag maganda yung relationship mo sa team at nalagaan mo yung team mo, nalagaan nila yung business. Gagalingan nila. Sipagan nila. So yun. Kasi yun yung lagi namin na kaya pag may mga challenges kami, hinaharap namin na magkakasama.
Kasi obviously, wala namang perfect. So, dapat disiplina. So, ako pala, nai-remind ko, minsan pag siyempre, kulang sa disiplina, reassess. Tapos, tingnan lang ang pwedeng gawin. Para may, gano'n lang naman yun eh. Diba? Improve lang na improve. Kasi, pagka ano tayo, hopefully, na habang tumatagal, umaangat tayo ng kahit pa paano. At dito tayo, yung society natin, Filipino community dito. Filipino community, dapat involve ka, engage ka. Diba? Hindi pwedeng nakafocus ka lang sa sarili mo. Kasi when you do that, ano ka, kumaga, nasi-share mo. Diba? You're blessed to be a blessing to others. Ganun din, yung mga iba tao. Tumutulong sa akin, katulad mo, diba? Na ma-share yung message na sana yung mga kababayan natin na OFW na ma-realize sila or mag-decide sila na baka mayroon pa ako pwedeng ibang maging source ng income dahil hindi naman forever maging OFW. And, oo, di ba? So, yun naman katotohanan eh. Hindi siya madali. Wala naman talagang madali eh. Diba? Naanyayahan ko pong kayo lahat na bumisita sa Don Lechon. Mayroon po tayong 2 branches. Nandito po tayo ngayon sa Gradling Square, malapit sa Paile Bar. Mayroon din po tayo isang branch sa East Village Mall na malapit sa Tanamera MRT. Available po kami for delivery island-wide. Mayroon po tayong ordering website. And sa mga nearby locations, available po tayo sa GrabFood, Foodpanda, saka Deliveroo. Maraming salamat po.